Pwesto, lahat po ng makapangyarihan dyan. Nilagay po kayo dyan para pagsilbihan ko itong mga taong nandito. Animal ka, patos ka! Maging presidente ka, bumaba ka na lang dyan! Maawa ka sa mga nandito! Ilang araw na mga tao dito! Lahat binigay na sa inyo! Pati pagkatao ni Bibi Sara, pinagkatiwalaan kayo! Mga walang hiya kayo! Ito, palagi natin yung i-memorize ha. Marcos, umalis ka na dyan. Marcos, di ka kailangan. Marcos, salute ka ng bayan. Ayan, madali lang, di ba? Madali lang, masaya na magpapalis sa isang bangag na presidente. Ngayon, tawagin natin ang isang kabataan na magsasalita, leader ng kabataan, magsasalita na kanyang damdamin dahil inisip niya ano pa daw ang kinabukasan ng kabataan kung patuloy ang kasakiman ng administrasyong bangag ito na walang kinikilala kung anong mabuti para sa taong bayan. Sana yan si Dong. Halika. Ito ang leader ng kabataan. Good afternoon and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat, ako ay isang tao lamang na maliit. Prangkahan ako magsalita. Pero ito yung totoo. Si Sara Duterte ang pag-asa ng bayan. Yes! Pero si Bongbong Marcos ang laso ng kabataan. Huwag na tayong magpabudol sa mga hunghang at mga buwayang politiko. Ngayon, nakita niyo naman nung tinamaan ng bagyo ang Pilipinas sa Bicol. Tinanong si Presidente, anong dapat nating gawin? Aba, kumamot ang ulo ang bangag. Aba, tinanong siya kung anong dapat gawin kasi ang mga tao sa Bicol namamatay na dahil sa baha. Ngumiti lang ang bangag. Anong dapat nating gawin? Kung hindi ka mo naman bangag, ikaw ang presidente pero hindi mo alam kung paano mag-solve ng community. Hindi mo alam kung paano mag-solve ng problema sa bansa. Ngayon, sasabihin ng mga media, kaya lang kayo nandyan, bayaran kayo eh. Hoy, media-mediahan, walang bayaran dito. Mahal namin ang pamilya Duterte. Bakit? Ayaw namin ang adik, kaya mahal namin si Duterte. Duterte, maganda siya magpatakbo ng lugar at ng ating bansa. Noong panahon ni Duterte, napakaganda pumunta ng ibang bansa, ipagyabang na isa kang Pilipino. Pero ngayon, nakakahiya na maging isang Pilipino sapagkat meron tayong Pangulong bangag. Noong panahon ni Duterte, yang Manila Bay, puno ng basura. Dumating si Duterte, yang Manila Bay, parang sa ibang bansa na beach. Daming namamasyal. Ngayon pumalit si bangag, parang siyar na naman ulit. Panahon ni Duterte, ang mga adik nagsitaguan. Ngayon bumalik ang adik na naman na presidente, lahat ng adik bumalik na naman. Nangampanya si Bongbong Marcos, anong sabi niya? Pag ako ang nanalo, 25 lang ang isang kilong bigas. Naupo ang bangag. Ang bigas ngayon 60, ang shabu bumaba. Ang pangako niya, bigas ang bababa. Ngayon siya ang naupo, mumahal ang bigas, bumaba ang shabu.
Grabe naman yan. Ngayon, tignan nyo naman ang mga binoto nating Senado na mga alagad ni Presidente Marcos Bangag Jr. Kung makaimbestiga sila kay Sara Duterte, nung humihingi si Sara Duterte ng pondo, abay si Ira Ontiveros, yung si Risa Ontiveros, kung makaimbestiga, akala mo naman anghel. Eh, ikaw ang tanungin namin ni Risa Ontiveros, yung kinurakot mo, yung ninakaw mo, na 90 billion sa PhilHealth, saan mo pinunta? Tapos kung makaimbestiga ka, akala mo malinis ka? Isa kang crocodile na malaki. Tapos yung si Tambaluslos naman, Martin Romualdez na parang elepante. Yang laki ng tiyan mo, bawasan mo bago ka magpresidente. Wala nang uupo sa inyo. Kaya lang kayo naupo sa Senado at sa Presidente dahil sa kay Sara Duterte. Kung hindi lang kayo dumikit kay Sara Duterte, kahit kagawad hindi nyo makuha. Oo, wala kayong makukuha. Wala kayong utang na loob. Yang tatay ni Marcos na si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, namatay ang tatay mo, hindi nila nailibing kasi ayaw ng taong bayan. Dumating si Duterte sa pagkapangulo, ipinalibing ang tatay mong bangagka. Ngayon, ikaw ay dumikit kay Sara Duterte, nanalo ka dahil sa kawalang hiyan mo at wala kang utang na loob. Nung naupo ka, tinraidor mo ang pamilya Duterte. Ngayon, lahat ng anti-Duterte, alam nyo na ang meaning yan. Ibig sabihin, adik yan. Yes. Pag ang tao galit sa kay Duterte, adik yan. Pag ang Senado galit kay Duterte, adik yan. Pag ang mga congressman sa representative ng House Committee galit kay Duterte, adik din yan. Kaya lahat ng galit kay Duterte, ayaw kay Duterte, matik na yan, adik yan lahat, pati ang kanilang Pangulo. Diba? Kaya ito ang sigawan namin. Lahat kaming nandirito, galing sa iba't ibang panig sulok ng Pilipinas. Isa lamang ang sigaw namin, Marcos Demonyo! Mag-resign ka na! Huwag kang magpahander sa asawa mong parang zombie kung maglakad. Huwag ka rin magpahandle dyan sa pinsa ng asawa mong parang baboy na si Romualdez. Huwag kang magpahandle dyan sa asawa mong zombie kung maglakad. Kaya ikaw naman, pag in-interview ka, Bongbong Marcos, yung bunganga mo, ayusin mo. Kasi napaghahalatang kang adik. Kasi pag in-interview ka, ngayon, ipapapatay niyo pa ang aming mahal na Vice Presidente? Nagkakamali kayo dyan. Kahit ialis nyo pa ang mga bodyguard, ang sundalo ng Moro ay handang mag-bodyguard at sumuporta sa kay Duterte at sa anak niya. Kaming mga Muslim, handa kaming magpakamatay para sa pamilya ni Duterte. Dahil dyan, mag-resign na kayong lahat dahil wala kaming mapapala sa inyo. Puro kayo bangag, puro kayo adik, puro kayo bobo. Bobo, malaking bobo, hindi small. Big bobo. Okay. Resign na Marcos. Resign. Bobo, bangag. Yun ang nagsalita. Concern lang siya sa kanilang future, kinabukasan. Ngayon, ang sunod nating ibigay ay representative ng Muslim women. Ating tawagin si Saira. Halika, Saira. Ampuan. Halika, Saira. Ito ang fighter. Fighter ng mga kababayang Muslim. Hello! Hi! Masaya ba kayo? Yes! Kayo ba ay tunay na DDS? Yes! Kayo ba ay mga bayaran daw? Yes! Mukha mo tayong bayaran? Yes!
pananalita pa lang, maririnig mo, makikita mo ang kanyang tunay na sentimento dito sa nangyayaring gudulan sa ating pamahalaan. Manawagan lang po ako sa mga kongreso. Alam namin na kayo ay may mga pagkukulang, kayo ay may mga background na mga hindi maganda, hindi ka nais-nais. Huwag niyong palabasin na si Vice President Inday Sara ay sinungaling o kaya ay pinag-uusapan na ang kanyang confidential fund na para palabasin na siya ay corrupt na opisyal. Nagkakamali po kayo dyan. Isa lang naman ang inyong layunin, ang siraan ang nag-iisang babae sa tuwing may hearing dyan sa Crocodile Farm sa Kongreso. Papayag ba tayo mga kababayan na pagkaisahan ang panggigipit sa ating mahal na Vice Presidente? Kaya po tayo nandito para ipaglaban ang babaeng sinaktan ni Marcos, sinaktan ni Lisa Per, Lisa Tanas, at saka ni ano ba yung tawag dito? Si Tambaloslos kung tawagin. Tayo po, kaya po tayo nandito upang gisingin ang taong bayan na makiisa dito nang sa ganon iparamdam natin na tayo ay nagkamali sa pagpili sa kasalukuyang namumuno dito sa ating bansa. Dahil kung maayos ang kanyang pamumuno, wala naman po tayo sa harap ng IDSA's right. Dito naman po sa namumuno na mga kaparian dito sa EDSA, huwag po kayong magalit sa amin. Dahil kailanman ay dito talaga ginaganap ang paglalabas ng mga hinaing ng bawat Pilipino kapag ang isang Pangulo ng Pilipinas ay nagkakamali. Dahil sa katotohanan, kung makikita nyo, harap-harapan na tayong niluloko dahil ang mga gold bars ay ubos na po. Ang Maharlika Funds hindi na makita kung nasaan na nilagay na vault ni Lisa Per. Baka mamaya sa pagpunta nila sa Abu Dhabi or UAE ay doon na tinago ang mga pera na galing sa mga mamayang Pilipino, lalo na ang mga taxpayers sa ating bansa. Tayo po ay nandito upang ilabas ang ating reklamo, ang ating mga hinaing na sa ganon nang magising ang mga taong bayan na natutulog pa ang kaisipan. Ako po ay isang Duterte supporters mula pa sa 2015 hanggang ngayon dahil po nakikita ko po ang tunay na malasakit ng mga Duterte, lalo na si Tatay Digong, dahil nabuo ang Duterte diehard supporters ng dahil po kay Tatay Digong. Isa pong sasabihin ko sa mga taong naghikayat noong panahon ng 2016 eleksyon na ayaw naman talaga tumakbo ni Tatay Digong, bakit hindi po kayo magpakita ng suporta dito sa EDSA's Crime? Yung mga nag-udyok kay Vice President Inday Sara na nang iwan, ako po para po iparamdam sa mga taong tinulungan ni BP Inday Sara, ang masasabi ko lang po, mga wala kayong utang na loob, wala kayong ang sarili nyo lang ang gusto nilang protektahan. Bakit ba tayo natatakot kay Bongbong Marcos? Ano ba ang meron si Bongbong Marcos? Ang pagkakaalam ko lang, ang alam niya ay suminghot ng cocaine. So, yung pong mga matitino na mga negosyante, kapag hindi po kayo sumali dito sa panawagang
ito, lalo lang pong maghihirap ang inyong mga negosyo dahil po kinokontrol na po ng Bongbong Marcos administration. Paano na po ang kabuhayan ng mga taong nagtitinda sa mga kapaligiran? Tayo po ay magtulungan. Hindi ito usapin sa Marcos Duterte. Ito po ay usapin sa mga mamamayang Pilipino. So sa mga pangkalahatan na nandito na mayroong mga pamilya na nasa malalayo, pwede niyo po silang papuntahin ang ilabas natin dito ang ating mga reklamo patungkol dito kay Bongbong Marcos. Sana po magkaisa po tayo. Marcos, resign! Marcos, alis dyan! Hindi na po kayo karapat-dapat na mamuno sa ating bansa dahil wala po kayong ginawa kundi maglustay ng pera ng bayan! Maraming salamat po! Ayan, narinig na rin natin ang boses ng Muslim women sector. Ngayon, isang sektor na naman namumuno sa isang sektor na Indigenous Peoples Council. Ating tawagin si Commissioner Judy, saan ka? Judy, halika. Ito po ay isang IP. Thank you so much, Yusek. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, kaya po tayo nandito ngayon, nagtipon-tipon para hindi lang sa isang tao. Nandito po tayo para sa bayan natin. Nandito po tayong lahat para magkaisa tayong lahat, himukin natin lahat ng supporters ng Duterte. At lahat na nagmamahal sa bayan natin, mas maganda pumunta na ho dito sa EDSA Shrine. Ako po ay isang IP, okay, Indigenous People po ng Bicol. Okay, so lahat po tayo ang hangarin natin ay magkaroon ng bansang matiwasay, bansang umaangat, hindi yung palubog. Okay? So ayusin natin, pagkaisahan natin na mapatalsik na itong ating presidente na hindi naman tama yung ginagawa niya. Sa totoo lang ho, tayong lahat na supporter ni Duterte, kaya natin binoto si BBM dahil sanabi ni Sara, kung hindi nyo ibuboto si BBM, wag nyo na rin akong iboto. Ganun ho siya magmahal. Minahal niya, pinagkaisahan niya, kumbaga nagsanib siya dahil sa pangako, sa isang pangako. Tama? So tayo ho ay nabudol. Napicture naman tayo dyan. Budol ang tawag doon. Naalala niyo po ba nung Napicture po tayo dyan. nanumpa na si BBM? Nakita niyo yung ginawa ni Satanas? Nagdidila-dila siya, di ba? So ibig sabihin, yung sanya na yon, binudol niya ang buong bayan, buong bansa. So tayo ho, sana magising na tayong lahat. Mga kababayan ko, kung saan masulok tayo ngayon, magkaroon na po tayo ng time, dahil pumunta na po tayo dito sa EDSA Shrine. Kasi ho, kung hindi tayo ang kikilos, sino ang kikilos? At kung hindi ngayon, kailan? So, para sa akin, kahit saan, ngayon ho, tayong lahat talaga kailangan ipagdasal natin dito, ipagdasal natin araw-araw na sana dumami pa ng dumami ang mga volunteers na pupunta dito para sa bayan natin. Marami pong darating pa ngayon, Calabarzon. Okay, so salamat po at tayo po ay mag-pray prayer. Pakinggan natin ang press conference na ginawa ngayon sa oras na ito, si BP Inday Sara, para makapagpahinga din ng ating mga speaker. Makinig tayo. Under the
Philippines. Walang mga pulis doon. AFP ang sa lahat. Mandate ang PSC, President and Vice President. Bakit? Bakit yun ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi kung wala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka na reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution para na that is something I have to think about again as well. So yun. Yeah. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. It's mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Super last po from OVP Media. Based on the DBM COA joint circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sorry ulitin mo. Based on DBM COA joint circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sino nagsabi? Sa case ng sa DBM COA joint circular. Kaya nga, sino nagsabi nung nabase doon ay may violation? This is question from Sir JC from OVP Media po. I'll ask. Oo, but someone has to have said. Balikan nyo na lang. Balikan natin. Last one from Mr. Johnny Ortiz. Actually, again, ma'am, balikan ko lang yung local fund. I can see former Vice Mayor, former Mayor, Bentley Macmon dito. It is a public knowledge that last election, sa siya or kundi siya na yung pumuntahan talaga na pinakita yung suporta sa iyo bilang sa pagkalbo ng Vice President. And now she's running under a group na kumbaga kalaban ng sinasabi ng hindi nyo kilala.